vision. Okay, so ang vision sa atong church, according sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, the Great Commission, the very common verse nga usually atong na-memorize, okay? Number 1, therefore go. That is evangelism. Go. Lakaw. Panglakaw ka mo. Okay? Muna ang word ni Jesus Christ. Ubot na naon sa Acts chapter 1, ingon si Jesus Christ, go ye into all nations. Okay? Mo ginay instruction sa Ginoo. Ingon siya, from Judea, gikan locally, kung asa siya. Okay? To Jerusalem, up to the outermost part of the earth. So, gitawag na to expansion. Ikaduha is make disciples. Okay? Mo nang diha nakuha ang atong vision. Okay? Go, make disciples. That is discipleship. Dayon, pag-ingon sa Ginoo, into all nations. Pwede ba dahil isa ka church makaabot sa usa ka nation? Sa bisag asa nga nation. Maabot ka sa bisag asa nga dapit by church planting. So that is the instruction of God. And, siyempre, part na sila sa church, i-baptize sila, no? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey everything. It means we are moving into circle. No? Nagatuyok ang panahon. Ang katong na-convert, katong na-reach out, katong na-disciple, sila na po, i-church plan, dayon, tudluan sila nga makabarug. Mo na gitawag na to, self-support. Teach them to obey everything. It means to be dependent on God. Dili magsalig sa iyang kaugalingon. Okay, so nakabalo na ta nga that is the main goal sa tuang church. Now, number 1, kaya nagisgot man tarog self-support. Unsay gikuhaan na tog base kaning subject na to nga self-support. Una, dapat makasabuta kaning subject na to ron, diri daghang nang hawa sa church. Okay? Diri daghang nangawala sa church. Wa sila kasabot, no? Nga ang bus ilang gisakyan, pajensan di ay. Ang ilang expectation, moabot sila sa Cagayan, pero wa sila kabantay sa Karatula. No? Wa ta nabilong sa usa ka church, mangigala, nga, di ba na yung mga church, nga ang ilahang mission is nag-depend sa mga missionary help, no? Nagnangayo sila og support tabang ipang-post nila ilang activity dayon ang mga foreigner maghatag og kanang support sa ilaha nya ang ubang church pod no naay gitawag na tug monthly allowances nya ang ubang church nag-expect og kanang gitawag na tug full support ang uban sa tuwa diri mo biyahe lain-laing lugar nya pagbisita dito sa balay sa simbahan, makaingog, gwapo man kayo ang Davao Church. Nga naman ang church, naman ilalong kahoy. Okay? Amot kasulay na bumuana? Okay, mo niya itong sabton karon. Okay, kung di natin yung masabtan, na maglisod yun ta. Now, una, naghatag ang Ginoo prinsipyos kinabuhi. No? Explainan taning word principle, kay kanunay kuning ginagamit. Kay ako mo nasabtan nga ang dagan sa kinabuhi, ang dagan sa church o ang operation sa Ginoo nag-operate by principle. Ang Ginoo dili mo violate sa law of the land, no? Di niya na pwedeng i-violate, no? Ang prinsipyo kung adlaw mo trabaho unya gabi matulog, dili na nanay mo ma-violate. Mao na gina siya ang regular operation sa kinabuhi. Now Genesis 8:22. Okay? After sa flood, nagingon ang Ginoo, as long as the earth endures, seed time and harvest time, cold, heat, summer, winter, and night, day and night, will never cease. But pasabot, no? Nga sa atong pagkinabuhi nining kalibutan na ay operation, nga dili na siya pwede ma-stop, ingnana na gyud ang mechanic sa Ginoo. Nga gikan sa liso, dayon mugawas ang mga udlot, dayon mutubo, na ay proseso nga mahimong kahoy. Ang proseso sa iyang pagkakahoy, it takes, depende sa tanom. It takes years, months. Kung durian, probably 10 years. No? Kung mangga, probably 6 years. Kung munggos,
Probably 2 months. So, depende sa binhi nga imong gitanom, pero ingon ang Ginoo, ginagamit niya kanunay ang metaphor sa sowing and reaping, ang planting and farming and gardening. It's because this is a principle. But pasabot, mauna gini siya ang dagan ang operation. Okay? Mismo ang Ginoo, kung maghimog miracle, there are times, dili magic. Okay? So, ingon ang Ginoo, no, nga ang proseso sa kinabuhi, pareho ra sa pagtanom ug sa pag-ani. So, sa pagtanom, kabaluta, nga kung dili pa na siya mahimong kahoy, pwedeng masangit sa sagbot, pwedeng mabanlas sa ulan, pwede siyang matumba o pwede kaunon sa mga hayop. So, ingon man sa Biblia nga di na ginamaundang, mauna ginay operation diri sa earth. So, pero kung mahimo na siyang kahoy, kung mahimo na siyang kahoy, bisag unsa ka kusog sa bagyo, di na siya matarog. Kung mahimo na siyang kahoy. Gani, kung wa pa siya nimong kahoy, kaunon siya sa baka, pero kung mahimo na siyang kahoy, diha na ihigot ang baka. But pasabot, pagdagan sa panahon, mahimo siyang hamtong ug makabarog siya sa iyang kaugalingon. Sa sinugdanan, kinahanglan siya kuralan kung magtanom ta. Sa sinugdanan, kinahanglan sa butangan og tubig, kinahanglan sa butangag pataba, kinahanglan sa bantayan, kinahanglan putson ang mga dahon, kinahanglan sa atimanon, kay dili pa siya makabarog. Apan maabot ang panahon, mahimo na siyang kahoy, pwede na siyang mubarog. Manaingon ni Paul, no, di ta magpabiling bata. Mismo sa Kristohanong pag-alagad, si Paul nagpakita nga ang prinsipyo sa kinabuhi na kailalom sa proseso gikan sa binhi hangtod sa pagkahamtong. Bisan gani ang bata sa sinugdanan at timanon, no, liguan, padidihon, pakanog mga lugaw niya, paimnog vitamins, antod maabot ang time, magbuot na siya siyang kaugalingon. Musugot kag sa dili, this is how sa atong kinabuhi nining kalibutan na naga-operate. Now, i-compare na to ni kung ano to reflection sa simbahan. Ingnanapod ang ato ang church. Dapat makabaluta nga ang church nga atong nasudlan is nag-exercise og self-supporting. So, what is principle? Okay? Nagisgot man ta sa prinsipyo sa kinabuhi, i-reflecta ni sa atong pagtanom. Okay? Ang principle is a natural laws that governs the world. Kato akong gi-explain ganina. This is timeless and they never change. In other words, ang example diha, all living things produce after their kind. Magtanom kag santol, mubunga, dili apple. Kay santol man ang gitanom, santol gyud ang mugawas. Prinsipyo na gina niya, walay ma-change. Sa consequences nato, naapoy prinsipyo diha, no? Kung naamba ka sa 10-story nga building, pag abot nimo sa ika-5th story na change ang imong mind, mingon kag di na lang kumuambak, dili na ka pwedeng muusab. Kaya ang prinsipyo sa gravity, no, tanan nga mahulog, birahon gyud sa ubos. So, sa ato pong vision sa church, ang church dili makabarog. Ma-under siya sa law of dependency kung dili niya makuha ang prinsipyo sa self-support. Bisan gani kita, bago pa tang na-save, ginaalalayan ta. Kay madala pa ta sa mga sala, madala pa ta sa ubang mga doktrina, alalayan ta, pero mabutang time, makabarog na ta, no? Mabuhi ratag kita lang. Ingnana pud ang atong vision sa church. Okay? Naatay kitawag nga gitrain ta, gidevelop ta para ta magmature. Kay kung dili ka magmature, dili ka maka-go sa principle o sa process ni gialaw sa Ginoo sa life. Imagine mo na 30 years old na ka, 40 years old na ka, nakaipon pa kasi mong ginikanan. Di ba di ka ka-expand maayo? Di ka kapalit og sarili nimong rep, sarili nimong salaset, di ka tanan, no? Kaya nga naman, naaman ka sa law of dependency, nagsalig. Dili ka kaipon, no? Bisan pag ang imong bugas, gikan pa sa imong ginikanan, bisan
pa ang tanan mong balay runos kurente, napa sa imong ginikanan, that is dependency. Nagsalig. Okay? Now, ang Ginoo nag-ooperate kung naay faith. Kaya wa may laing operation ang Ginoo kung walay faith. Ingon din sa Ginoo, even kung naalang kay mustard seed nga faith. Okay? So, dili ang Ginoo maka-move above sa imong faith. Diha ra gyud kutob ang Ginoo kung asa nimo kayang tuuhan. Apan kung ang usa ka church atong i-launch out, dayon kuhaw na yang dependency, maka-move siya above sa iyang faith. Kay one supported ka, ako pag launch out nako, 1 year lang ang akong support. Salig pa ko atong within 1 year nako, kay full support ko sa mother church. Okay? Tanang na mastor diri nakaagi og full support, building, utilities, tanan, hospitalization, well provided. Pero kinahanglan ikat ang dependency. Kanang magsalig. Pagkat sa imo ang support, nan, ang among prayer 1 year before o 1 year after, di gyud parehas. Lahi ang among prayer with matching hilak-hilak na nagkinahanglan namig mga milagro. No? Pero kung ang among support, kung mag-pioneer ka, i-launch out ka, kung among support is for life, ay nako, lami kayong kinabuhi. Daghang mamastor. Sultian ta mo. Daghan sa inyo hadring mamastor. Nagtaas ba ang gasolina ron? Ang allowances ba sa pastor, gibutangan po gasolina. Na, taas na po. Kung makabalo ka mo, pila ang allowance sa pastor, sultian ta mo, daghang gustong mamastor. Pero we are not operating sa law of dependency. Kana ganing magsalig. Kay kung once na dependency, then ang Ginoo dili maka-operate. Lisod kaayo pag walay faith. Dayon, wala kay taas nga expectation. Na highest expression of faith is expectancy. Kanang taas gikagilauman, Lord, katapusan na, bayro no sa building, Lord, mag-provide ka karong simana ha. So naa kay expectation. Kay kung walay expectation, then walay operation, walay lihok ang Ginoo. Kay ang expectation is result, highest result man na siya sa imong faith. So naa kay expectation mo, bitaw nang gingon, expect greater from God. Pero kung i-provide sa church ang bayronon sa building every month, nganong mag-pray man ko, nganong wala na ko expectation. Kaya nga naman, i-provide man sa church. Nakuha ba ninyo? Ug diri daghang wa kasabot ana. Gusto nila nga ang atong church operation parehaon sa church operation sa uban. Na ang imong gisuglan nga sakyanan, klaruha gyud ang karatuladaan. Mauni ang imong gisudlan, no? Ginatudluan ta nga mag-mature, makasten, makabarog sa tong kaugalingon. So, dili nimo pwede i-compare. Kay mauna ni ang church nga tuang nasudlan. So ang principle is dili na mo ikalalis, inarguable na siya. Okay? They are self-evident and ang principle is musugot kag sa dili kung mahitabo sa bata, mahitabo sa tanom, mahitabo sa imong kaugalingon, nan maupod ang operation sa church. No, kani. Kuhain niyo nagbasihan. Okay? Sa boxing, okay? Sa boxing, kung wapil kag boxing, nag-expect ba ka nga mugwapo ka? Kamuda akong patubagon. Mugwapo ka, dili? Dili. Kaya ang imong gisudlan, boxing. Okay? Unsay imong gi-expect kung ang boxing imong gisudlan? Sumbag. Kimo man imong gisudlan? O sige, musod tag beauty parlor. Sa beauty parlor, nag-expect ba kang masumbagan ka? Dili. Dili. Unsay imong gi-expect? Mugwapa ka. Kay mao man imong gisudlan. Mangigala, ang imong gisudlan nga church is self-support. Mao ni ang church nga imong gisudlan. Ayaw pag-expect nga ang church, kung naisunog, ang tibuok church mo salo. Ayaw pag-expect kung naay ma-hospital, ang church mo tabang lang. Kay dili ni DSWD. No? Dili DSWD, no? So, ang atong mga baby churches, gitrain na sila nga before sila gi-launch out, kabalo na sila sa vision sa church that one day they can stand on their own. One day. And before ko gi-launch out, ang word ni Pastor Frank sa kuha mao ni,
Ipagawas ka, dili kay ang church gustong magpagawas sa imo. Tungod kay naa kay panawagan, tabangan sa mother church ang imong panawagan. Mo na glance outing na to. Tanang glance out, dapat makabalo siya nga niadto ka sa gawas, dili kay gusto nako. Kung ako si Pastor Frank, dili kay gusto nako, gigawas ka tungod kay ang Ginoo nay plano sa imo, ang mother church mutabang sa imong panawagan. So, kay ang mother church mutabang lang man sa imong panawagan, mas labong mutabang ang Ginoo kung naa ka didto. So kung nay mag-istorya sa inyo ha, nga ang Davao nagpasagad dito sa simbahan, gipasagdan tong simbahan dito, nagkawingig na lang, wala nagunahuna ang mother church. Manghigala, ang inyong nasudlan, dili beauty parlor. Ang inyong nasudlan is a self-supporting church. Ayaw i-compare sa ubang church. Ang ubang church, pwede sila ka-loan, pwede sila maka-request, no? Pwede sila makahangyo o kanang vacation, tawag na for law, no? Na sila sabbatical nga rest, no? Na grabe ang ilang operation dito. Pero diri sa tuwa manghigala, we are practicing under the principle of life nga gibutang mismo sa Ginoo nga kung ang kahoy makabarog na siya siyang kaugalingon, then dependent siya sa iyang self, siya og ang Ginoo. Okay? So, at least nakasabot ta. Isa sa vision sa atong church is self-support. Ayaw mo katingala. Kung na mga tao nga mosulti sa inyo, nga gipasagdan sa mother church, dili na tinuod. Balikon ako, ang mother church wala nagpasagad. Kung ang atong mother church mo support sa 250 churches, sultian ta mo tinuod, kayang suportahan. Kayang suportahan. Pero dili na mao ang atong gisudlan. Ang gisudlan na to nga church is self-support. Mao ni nakalimtan na to ba? Nakaligtaan ta ni. Nga mao ni ang church nga atong nasudlan. Og diri daghang nastambol. Daghang nawala sila kay nagunahuna sila nga ang church nagpasagad nila. Sultian ta mo pag naa ka sa ibabaw, daghang kang makita sa ubos. Ang mother church nakakita sa nahitabo sa ubos. Every month na ami diri. Sa report pa lang kakita si Pastor Frank. No? Usay ako district leader pa ko. Puntahan mo itong church ato, pahawaon do danis tagiya kay 6 months na wa kabayad. Kabalo ang mother church sana. Dito ko sa iyahang, niadto na ko tong church under sa kong district. Gistorya na ako, nganong 6 months naman mo kabayad sa simbahan? No? So mo to, gitabangan ako, gi-advisean ako, nganong inaniman? Pahawaon na mo, kay wa man mo bayad-bayad. So nasabtan ang sitwasyon. So in other words, ang mother church nakakita sa yang 6 months nga utang, pero wala bayari sa mother church. Nga naman? That's the time nga mahimo kang dependent sa Ginoo. Pero kung di nagyud kaya, automatic ang church mo tabang. Ang problema, kay naminaw ta one side, unya nahulog nga gi-abandon sila. So tungod kay gi-abandon sila, mas tambol ta, nawala na pod sa church. So daghang nawala sa church. Almost 50% sa church nawala, kay wala nila nasabtan ang prinsipyo sa atong mother church. Ang vision is self-support. So bisag musugot kag sa dili, this is how the church operates. Di na ni pwedeng mausap. Ang Amerika, dato ang Amerika. Ang Prescott, dato. Pero bisan pa si Pastor Mark gilans out, there is Pilipinas, niabot gyapon siya sa self-support. Okay? So at least, no, nasayod taan na. Ikaduha, it's about the integrity in the ministry. Kabalo masiguro ta unsa ning integrity, no? Ang integrity imong kalidad. Kinsa ka dili kung daghang makakita, ang integrity kinsa ka kung ikaw na lang. Okay? So without integrity, the pastor cannot reach his highest potential. So kung karon ang usa ka church gilans out,
Self-support na siya, tanang income sa church na asihang kamot. So, na mga prospering nga nagatubo nga nagadako ang simbahan, na sariling building, na sila'y dagko nga income, ang sakyanan sa church, well provided na niya. Nakangtag mga church na dagko nga income, no? Makita nimo ilang mga report, grabe. Nanay mga pundo ang mga pastor, nanay pundo tag ang uban abot nag milyon ang ilang mga pundo. Pero tungod sa word integrity, before ka gilance out, na disciple ka, na train ka na daan about integrity. Ang integridad is kalidad na nimo kung kinsa ka kung walay makakita. In other words, honest, no? Dili kay buutan diri niya sa balay, dili buutan. Ang integrity is the foundation for effective leadership. So diri ang church karon manghigala, no? Kay every month naaman ni monthly report. Sa among monthly report kami, no, naasa mo ang tanang income sa church. Bisan pag naasa mo tanang income sa church, bisan pag ang among church mo income og milyon, ang allowance sa pastor naka-monitor sa mother church. No? Kung mingon ang local church, mingon siya, mopalit mig sakyanan, then ipahibalo sa mother church. In other words, ang tanang kwarta nasa mong kamot, pero mo nagingon, integrity counts. Okay? Is who you are. Kinsa ka. Kanang among report is a one-page character. Isa lang na kapapel, pero ang among karakter na adiha. Okay? So, ang height sa growth sa church, magdepende po sa integrity sa pastor. Muna nakagwapo sa self-support. Diha po mi mo grow. Naku, isulti sa inyo ha? Last month lang, na nagsulod sa ako ang bangko 270,000. Kasi di malipay, ana. No? Nagpa-statement, statement of account. Naagay nagsulod 270,000. Ako rin nakahibalo. Pero tinglamiya na, no? Palit ka na ko nagsakyan na, no? No? Sulayan ako withdraw, ma-withdraw mang yun po. Na anak ko'y kwarta. Hala, hapit na, murag dako-dako na gini akong kwarta ron. Kay, naagod sa ko ang bank account. Pag tanaw na ko dito sa statement of account nako, naaday ko'y customer nga nagkamali kaduhang ning bayad. So, gikan pagyud sa gawas, no? Gikan sa gawas ang payment. So, akong gitawagan ang nagbayad. Tawagan akong Manila, no? Gusto lang ko magpahibalo sa inyo ha, nga naamoy nasulod nga ekstrang kwarta sa akong account. So, aware na sila, nag-process pa ko karon sa full details nga akong iuli ang 270,000. No, that is what we call integrity. No? But pasabot. Kana bang mabuhi ka, kanang wala gilaing makahibalo, pero kabalo ka nga ang Ginoo galantaw. Ing nana ang pastoring. Mao ganing na pastor ka, kay nasaligan ka, naa kay integrity. So sa self-support, wala'y makakita sa mo. Bisan sa Pastor Kiko, wala kakita sa mo. No? Dili siya makakita kung unsaon na mo paggamit ang kwarta. But because we are trained, no, to live a holy life. Because life is to be lived from the inside out. Magsugod sa sulod pagawas. Ang pastor dili makaabot sa highest nga gitawag natog potential o giandam sa Ginoo siyang life nga dili mo match sa iyang character. So ingnana na gina siya. Okay? So sa John chapter 1 verse 45 to 49, si Jesus Christ nakatagbo og taong nay integrity. Kinsa ang iyang pangalan? Si Nathaniel. Okay? So ang story ingon dito sa verse 45, no, Philip found Nathaniel. Ingon siya, uy, nakita na nato ang Messiah. Naa siya dito sa Nazareth. No, ingon dito sa verse 46, Nazareth? Sa may naa sa Nazareth. Okay, ingon si Nathaniel. Ingon din si Philip, come and see. Wa pa sa kakita kay Jesus ha. Pagtagbo nila ni Jesus. Verse 47, when Jesus saw Nathaniel approaching, he said,
Here truly is an Israelite in whom there is no deceit. Wa gyud tikas. Muna'y word sa Ginoo. Muna'y gi-address sa Ginoo kay Nathaniel. Walay ilad, walay tikas. Okay? So, ingon si Nathaniel, ngano nakaila ka nako? Ingon dahil si Jesus Christ, I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you. So, buot pasabot nga, ang tao nga naay integridad, nakita sa Ginoo kinsa ka. Nakita sa Ginoo kinsa ka. Pagtagbo nila ni Nathaniel, no, isa lang ang word ni Jesus Christ, a man of integrity. So, ubang version, American Standard, gigamit ang naay integrity. Okay? Whom there is no deceit. So, ang integrity, manghigala, is the quality of person o character nung nga ginapangita sa Ginoo. So, dinhi, sa tuwa. Kumusta? Kinsa ka? Kay dili po ka pwedeng dadon sa Ginoo sa usa ka calling nga dili niya makita ang imong character. So, muna manghigala nganong natay gitawag no nga self-supporting. Ang self-supporting, it means pwede na kang buhian. Pwede na ka manghigala nga piyalan, iintrasan. Kuan mo ng agila nga ang prinsipyo sa agila, pag ang ilang anak, no, ang ilang baby, dadon nila sa taas nga kahoy, hinaynayo nila kuha tong mga stick sa ilang salag. Kaya aron ang agila, di man gusto mo lupad, aron mapugos og lupad. Okay? Ang ato ang mga baby church, after 2 years, no? 1 year nga personal compensation, dayon na po'y 1 year nga utilities nga support. After 2 years, buhian sila. Kana ganing mga gipang lance out nato ang gipang buhian, daghan kaayong nakalupad. So, daghan kaayong nakalupad. Katong wa pa kalupad, sideline, ginagmay kilid-kilid. Pero sultian ta mo sa survival instinct, no? Kay mo survive magid ang tao bisan pag sa ilang kalisod tungod sa integrity, no? Ilagi yung i-fulfill, i-pursue ang panawagan sa Ginoo sa ilang life. Lami kayong experience mamastor, sultian ta mo. Wa may ni amen? Kana ganing ituklod ka nga di ka kabawal malupad niya, makalupad lang kag kalit. No, lami kay na nga experience, no? Ug buto na unaon, daghan mga maayo nagkinabuhi nga mga pastor diri. Pero gusto pag gyud gihapon silang sulayan. Kay once mamastor ka, mugawas ng word dependency, dependent ka sa Ginoo. Kana ganing kay kung ang pagpamastor nato diri full support, wala. Moral lang kag nanrabaho. Sulay pag ninyo kanang swelduang. Daghang kay mga pastor karon nga sweldado. Pero sultian ta kapag sweldado ka, moral lang kag nanrabaho. Okay? So at least nakasabot ta karon nga ang integrity counts sa ato ang mga pastor nganong inana. And lastly, the church shall live by faith. ang church foundation is faith. Okay? Romans 1:17, the just shall live by faith. Galatians 3:11, the just shall live by faith. Hebrews 10:38, the just shall live by faith. So, the pastor must show himself to God that, Lord, you can trust me. Okay? So, makita nato manghigala nga bisan kita, we must live by faith. Kung ang usa ka tao is dependent sa iyang ginikanan, di nimo ma-exercise ang faith. Kung ang usa ka church dependent sa mother church, dili niya ma-exercise ang iyang faith. Ang uban sa tuwa diri nga naay kwarta, well off, naay klarong income, no? To be honest, daghang kwartahan diri, God bless you. Pero ikaw mismo maka-observe, i-compare tong wa pa ka na-promote sa life. I-compare tong napaka sa ubos mo sakay kag sikad, mabasa kag ulan, marakag biso dapling karsada, magpaabot og jeep. I-compare to og karon nga nana kay sakyanan, di ba? Pag mag-ulan, wala ra na sa imo. Kinaa kay sakyanan. Pero sa mga way sakyanan, pag maulan, oh Lord, akong sapatos isarabya ni kabuok. No? Simba ko sa una, magbula-bula pa akong sapatos ba?
Kanang ining kabuntag nya ibitay sa electric pan, no? Pero makita nimo ba nga tungod sa imong kawadon kana bang taga-taod-taod, O Lord, O Ginoo, Lord, to ang maluoy ka paundangan ng ulan. Halos kanunay Ginoo imong gitawag. Pero katong naay mga kwarta, reminder lang pod niya, no? Okay lang. Parang walang nangyari. Okay. Naamang good. So, mo na nga, the church shall live by faith and the just. Kung kita, no, mag-live ta by faith. So, ang atong subject karon is gipakita lang nako sa inyo ha, unsang simbahan ang inyong gisudlan. Amen? Kung nagsulod kag boxing, ang imong expectation, masumbagan gyud ka. Kung ang imong gisudlan nga church, nga self-support, ayaw na pangitaglain pa. Ha? Adto mo sa laing fellowship kung adto mo sa laing fellowship kung gusto mo nga kanang sus kung ang simbahan patukuran lag mga building kaya ba? Tinud-anay lang kaya. No? Kung tanang simbahan nato diri ang luoy kay dito, napukoy nato ang simbahan sa una nga murag mga kamalig lang, ay nako. Makaingon kag pero ang pastor di matarog. So, mga na manghigala, no, nga gusto na ko ipaibalusan nyo, no, nga this subject is nag-relate ni sa vision sa atong simbahan. Karon nga naa diri, no, pila ta ka book diri karon sa congregation. Kung naabot man tag 200 diri karon, dapat makabalo mo nga mauni ang atong fellowship. This is the Victory Chapel operation and this is the vision of the church. So, sa katong mga nangluod, katong mga nay nadungog nga ang church gipasagdan, di ba namin nadungog ana? Ang church gipasagdan? Sultian ta mo, this is a self-supporting church. Wala na sila gipasagdan. Gipasagdan sila aron sila makabarug. Una-unaon na rin yung bata, hangtod karon padidihon pa nimo, di ba bunjing? Di ba? Ang bata hangtod karon padidihon pa nimo, bunjing. Nya limang ka ang simbahan 5 years na nya supusilduhan gapon, oy. Bunjing ang church. So, manghigala, the Lord bless you. Let it be nasabtan nato unsa ning atong nasudlan. Palakpakan nato tubuhi nga Dios. Amen. So manindog ta.